Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. May tanggap na naman po tayong iPhone 14 Pro Max. And this time po ay walk-in client na po ito. Unlike po doon sa naunang ni-repair natin, na kapwa rin po nating technician ang nagdala. Ito po ay regular customer na po ito. At nakapag-canvas na rin daw po ito sa ibang shop. Pero buti na lang, ay tayo ang pinili, mas mura ang singil sa kanya sa ibang shop. Pero tayo pa rin ang kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang no power na iPhone 14 Pro Max. Tulad po sa nauna nating ginawa, ay same po na mga walang power po ang dalawang iPhone 14 Pro Max na ating natanggap sa magkasunod na araw lamang. At ayon po sa aking kliyente, ay bigla na lang raw po na wala ng power ang unit. Habang ito ay kanyang ginagamit, nasa 80+% pa daw po ang battery capacity ng kanyang iPhone nang ito ay biglang mawalan ng power. Sinubukan din niyang i-charge pero hindi na raw talaga nag-power ang kanyang iPhone 14 Pro Max. At tulad po sa ginagawa ko sa lahat ng natatanggap ko pong mga no power na cellphone, ay ang una ko pong chine-check ay kung may short po ba ang motherboard. And again, like always be, ay shorted nga po ang motherboard ng iPhone 14 Pro Max ng ating kliyente. But this time po, ay hindi na po sa labas yung short dahil base po sa thermal camera. Ay wala po tayong nakikitang umiinit na part sa likod at harap ng motherboard. It only means po na nasa loob po ang nagkokos na short, kaya no choice po tayo kundi biyakin ang sandwich board ng iPhone 14 Pro Max ng ating kliyente. At pagkatapos ko pong mabiyak ang motherboard, ay agad ko pong tiningnan sa thermal camera kung saang part ang may umiinit. And as you can see po, ay may nakikita po tayong flickering tiny light sa may part ng upper board sa tabi ng CPU. Indikasyon po na posibleng nandoon po ang piyesa na nagkukos ng pag-short ng motherboard. And upon knowing this little information, ay tinanggal ko po yung capacitor na shorted. Pero imbes na isang capacitor lang sana ang tatanggalin ko, ay hindi ko po naiwasang madama yung katabi niya. Kaya ang ginawa ko po ay pinalitan ko na lang pareho. Successful naman po natin natanggal ang short sa motherboard, kaya nag-power na po ulit ang iPhone. Ngunit hindi pa po natatapos ang ating trabaho dahil kung gaano natin kabilis nahanap ang shorted na piyesa, ay siya naman pong kabaliktaran po nito sa pag-a-assemble sa motherboard. Ang mga motherboard po kasi ng mga latest iPhone ngayon ay tinatawag po naming sandwich board dahil parang hinango ni Apple sa sandwich bread yung engineering design sa kanilang mga latest na motherboard. Imbes po kasi na dati ay may isang board lang sa isang unit, ay ngayon ay may dalawang board na pinagdikit nila na parang sandwich bread lang na madalas na handa sa mga Filipino parties. Siguro ay may lahing Pinoy ang architect ng Apple. Hindi po biro ang mag-assemble ng sandwich motherboard dahil sobrang maproseso po ito at dapat ay maingat, malinis at maayos ang proseso. Dahil konting mali lang ng gumagawa, ay uulit na naman po siya sa umpisa. At napaka-stressful po nun sa aming mga technician. And worst ay baka bumigay ang mga main IC like Power IC, NAND IC, Baseband IC, and CPU IC. At pag nangyari po yon, ay sayang ang effort at pagod natin. At syempre, madidisappoint natin ang ating kliyente. At yun po ang pinaka-iniiwasan ng sinumang technician, ang madisappoint niya ang kanyang kliyente. Dahil halos lahat ng technician ay gustong masatisfied niya ang kanyang bawat kliyente. And after po natin mapagdikit ang motherboard, ay bago po natin i-assemble at ibalik sa kanyang housing, ang motherboard ay subukan po muna natin itong paandarin at i-check ang kanyang mga basic functions. At kapag all is good, ay pwede na po natin itong i-reassemble para maibigay na po natin ito sa ating sabik na kliyente. Madali at mahirap po ang pagiging isang technician. Madali dahil paupo-upo ka lang ay pera na, ngunit ang realidad po ay mahirap dahil matagal na panahon ang kailangan para maging isang mahusay na technician. At the same time ay walang katapusang pamumuhunan sa mga kagamitan at mga training. Pero totoo ang sabi ng mga nauna sa atin, basta masaya ka sa ginagawa mo, ay hindi mo mararamdaman ang pagod. And I'm happy and proud to shout that I love what I'm doing. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Euritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pa pong video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa po ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video,
ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!